Ang bagong utos ko'y ito, mag-ibigan sana kayo, katulad ng ginawa ko, na pagmamahal sa inyo, ang sabi ni Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. papuri sa iyo, Panginoon. Bisperas na ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang panahon ng kanyang paglisan sa sanlibutang ito upang bumalik sa Ama. Mahal niya ang kanyang mga tagasunod na nasa sanlibutan at gayoy ipakikita niya kung hanggang saan ang kanyang pag-ibig sa kanila. Naghahapunan si Jesus at ang mga alagad. Naisilid na ng Diablo sa isip ni Judas, anak ni Simon Iscariote, ang pagkakanulo kay Jesus. Alam na ni Jesus na ibinigay na sa kanya ng Ama ang buong kapangyarihan. Alam din niyang siya'y mula sa Diyos at babalik sa Diyos. Kaya't nang sila'y naghahapunan, tumindig si Jesus, naghubad ng kanyang panlabas na kasuotan at nagbigkis ng tuwalya. Pagkatapos nagbuhos siya ng tubig sa palanggana at sinimulang hugasan ang paa ng mga alagad at punasan ng tuwalyang nakapigkis sa kanya. Paglapit niya kay Simon Pedro, tumutol ito. Panginoon, sabi niya, di yata't kayo pa ang maghuhugas ng aking mga paa. Sumagot si Jesus, hindi mo nauunawaan ngayon ang ginagawa ko, ngunit mauunawaan mo rin pagkatapos. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi ko po pahuhugasan sa inyo ang aking mga paa. Kung hindi kita huhugasan, wala kang kaugnayan sa akin, tugon ni Jesus. Kaya't sinabi ni Pedro, Panginoon, hindi lamang po ang mga paa ko, kundi ang aking kamay at ulo. Ani Jesus, maliban sa kanyang mga paa, hindi na kailangang hugasan pa ang naligo na, sapagkat malinis na ang kanyang buong katawan. At malinis na kayo, ngunit hindi lahat, sapagkat alam ni Jesus kung sino ang magkakanulo sa kanya. Kaya sinabi niyang malinis na sila, ngunit hindi lahat. Nang nahugasan na ni Jesus ang kanilang mga paa, siya'y nagsuot ng damit at nagbalik sa hapag. Naunawaan ba ninyo kung ano ang ginagawa ko sa inyo? Tanong niya sa kanila. Tinatawag ninyo akong Guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung akong Panginoon ninyo at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, dapat din kayong maghugasan ng paa. Binibigyan ko kayo ng halimbawa at ito'y dapat ninyong tularan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo na po ang lahat.
Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang hapon din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Mahigit 40 araw tayong naghanda sa panahon ng Kwaresma upang simulan ang araw na ito. Dahil ngayon, ang pinakarurok ng taong pangliturhiya ng ating simbahan. Binubuksan natin sa gabing ito ng Huwebes Santo ang pagmimisa sa takip silim ng paghahapunan ng Panginoon. Dito, itinatag ni Jesus Nazareno ang mga sakramento ng banal na orden at ng banal na Eucharistia. Alam ni Jesus na dumating na ang panahon ng kaniyang paglisan sa sanlibutan ito upang bumalik sa kaniyang Ama. At ngayon ang panahon, hindi bukas, hindi kahapon, kung hindi ngayon. Ngayon ang tamang panahon upang maganap ang kalooban ng Diyos. Kaya kung ngayon na, walang inaksayang panahon si Jesus Nazareno, dahil ramdam at alam na niya na malapit na ang kanyang kamatayan. Ano kaya ang nararamdaman ni Jesus Nazareno? Bilang totoong tao, may takot din ba kaya sa kaniyang mga puso? Bilang totoong Diyos, handang-handa na ba siyang harapin ang mga hapdi at kirot ng kaniyang pagpapakasakit? Alam din natin at alam ni Jesus Nazareno na ang panahon niya sa lupa ay maigsi na lamang. Kaya't higit pa sa maaari niyang maramdaman, minabuti niyang magbigay ng habilin. Kaya't nagpakita siya ng isang malinaw at konkretong halimbawa na hinding-hindi dapat malimutan ng mga alagad. Hinugasan niya ang kanilang mga paa. Opo, pinili ng Diyos na hugasan at halikan ang paa ng kanyang mga alagad. Hindi upang magpasikat, hindi upang magpasiklab, kung hindi upang ipadama sa atin na kahit na sa pinakamaliit, sa pinakamalalim, at pinakakasulok-sulukan na karanasan natin, sinasamahan tayong lagi ng ating Panginoon. Ang paa siguro ang isa sa maaaring maduming bahagi ng ating katawan. Mabilis itong makapitan ng dumi at alikabok. Ito din ang ginagamit nating pantapak sa lupa. Kaya nga ang paa, ang pinakamababang parte ng ating katawan. Subalit gaano man ito kababa, hindi nagdalawang isip na halikan ni Jesus Nazareno ang mga paa ng kanyang mga alagad dahil tunay siyang umiibig.
Sa isang taong may pag-ibig, hindi mahalaga sa kanya ang nakaraan mo. Hindi mahalaga sa kanya ang amoy mo. Hindi mahalaga sa kanya ang itsura mo. Ang mahalaga sa kanya, iniibig ka niya na walang kondisyon. At ganito po ang pagmamahal sa atin na ibinibigay ng Panginoon. Mailang ulit man tayong maging hindi tapat, patuloy tayong iibigin ng Diyos. Mailang ulit man tayong magkamali, patuloy niya tayong patatawarin. Mailang ulit man tayong magtago, patuloy niya tayong hahanapin. Mailang ulit man tayong mabigo, patuloy niya tayong sasalbahin. Mailang ulit man tayong magtampo, patuloy niya tayong aaliwin. Ganito po karadikal magmahal ang ating Diyos. Walang takot niya tayong sasamahan sa samot-samong karanasan ng ating buhay. Hindi niya tayo huhusgahan. Hindi niya tayo pandidirihan. Magsisilbi siyang tuwalya natin. Narinig natin sa ating ebanghelyo na pinunasan ni Jesus Nazareno ang mga paa ng kanyang mga alagad sa pamamagitan ng tuwalyang nakabigkis sa kanya. Siguro, ang tuwalyang nakabigkis kay Jesus Nazareno ay maihahalin tulad natin sa basahan. Kadalasan, hindi natin napapansin ang halaga ng isang basahan. Pero ang isang malinis na basahan, napakalaking tulong sa atin. Sa pamamagitan ng mga basahan, nililinis nito ang mga paligid natin. Pinakikintab nito ang dating madungis. Sa pamamagitan ng basahan, na ibabalik nito ang dating ganda at ningning ng isang gamit. Si Jesus Nazareno, ginamit niya ang kaniyang sariling tuwalya o basahan upang linisin ang mga paa ng kaniyang alagad. Kahit madumihan ang kaniyang basahan o tuwalya, ang mahalaga sa kanya, lininis niya ang kaniyang mga alagad. Napakagandang tagpo po iyon sa ating ebanghelyo na ang paglilinis niya sa mga paa ng apostol ay nangangahulugan din na pag-ako ng kanilang mga dumi at kasalanan upang sila'y maging malinis at magkaroon ng bagong anyo. Ang paglilinis niya sa mga paa ng mga apostol, konkretong makikita sa pagbubuhat at pagpasan niya ng krus. Inako niya ang krus ng ating kasamaan upang ang bawat isa sa atin magtamo ng kaligtasan. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ito po ang dakilang plano ng Diyos sa atin, na sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, tayo'y maging malinis muli mula sa karamihan ng ating pagkakasala, na sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, magkaroon tayo ng bagong buhay, na sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, maibalik ang tunay nating dangal. Si Jesus Nazareno, mananatiling tuwalya o basahan ng ating buhay. Kahit maraming pagkakataon, hindi tayo karapat-dapat sa Kanya. Kahit sa maraming pagkakataon, parang tuwalya o basahan ang turing natin sa Kanya, na kapag nakuha na natin ang ating mga gusto, mabilis nating nakakalimutan ang Kanyang presensya.
Di ba sabi nga sa isang awitin, ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang lagi kong tinatawag. Gabay ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, Poong Jesus Nazareno, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa't pangamba, tinatawagan ka, sana'y maawa ka. Kristo, Kristo, Poong Jesus Nazareno, bakit minsan ka lang nakikilala kapag nakadama ng dusa't pangamba? Kulang pa ba ang pag-ibig na dulot mo? Bakit ang mundo ngayoy gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, O Kristo. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, magbago man ang ating mundo, sa Jesus Nazareno, hindi magbabago ang pag-ibig sa atin. Magiging tuwalya siya upang linisin ang ating madilim na nakaraan. Magiging basahan siya upang pakintabin ang kabutihan at kagandahang nasa ating mga puso. Uhugasan niya tayong lagi upang sa ating pagbabalik sa Ama, tayo ay maging puro, dalisay at malinis. Lagi po nating tatandaan si Jesus Nazareno, patuloy na magiging tuwalya at basahan sa atin. Anumang dami at lalim ng ating kasalanan, handa niya tayong patawarin at linisin. Anumang mangyari, mamahalin at mamahalin niya tayo, ang bawat isa sa atin. Kaya bilang tugon sa kanyang dakilang pagmamahal, maging tuwalya at basahan din tayo sa isa't isa. Dapat din tayong maghugasan ng mga paa sa isa't isa. Amen.